Isang buwan ng Mayo, dahil sa sobrang krisis dito sa Pilipinas, nagpasya ang aking ama na si Orlan na magtungo sa Dubai para magtrabaho roon. Hindi kasi sapat ang kinikita niya sa isang kumpanya na kanyang pinapasukan. Malaking tulong na rin para sa aming pamilya ang magiging sahod ni Dad, lalo na sa pantustos sa aking pag-aaral sa kolehiyo. Bagamat nalungkot, walang nagawang aking ina na si Mami Raquel sa pasya ng aking daddy. At dahil sulong anak lang nila ako, hindi naging hadlang para kay Mami ang mga gawaing pambahay. Sa edad kong 18, medyo marunong na rin ako sa mga gawaing bahay. Sa loob ng 4 na buwang nakalipas, tanging ang komunikasyon nila Mami at Daddy ang internet. Kung minsan, ay nagkakausap din kami ni Daddy Orlan. Anya, namimiss na raw niya ako. At ganon din naman ang naging tugon ko sa kanya. Isang gabi, nasa bahay lamang ako. Nagkataon naman na nasa Baguio ang aking mga kaibigan. Kaya't hindi lamang muna ako gumala. Nasa salas ako noon habang tumatagay ng isang bote ng beer. Nakita ko si Mami na abala sa katitipa sa keyboard ng aming computer. Malamang nakausap niya ang daddy. Makalipas pa ang ilang sandali ay naubos ko na ang 3 beer. Nagtungo ako sa refrigerator at kumuha ng isa pang bote. Tama na yan, Spencer. Baka malasing ka niyan. Narinig kong turan mula sa aking bandang likuran. Si Mami pala. Tapos na siyang gumamit ng computer. Last na to, ma'am. Mahina kong sagot. Ikaw talaga, may pasok ka pa bukas tapos nagiinom ka. Ani ni Mami Raquel. Last na nga to, ma'am eh. Ay nako, ewan ko sa'yo anak. Wala kayong pinag-iba ng daddy mo. Anya, sabay nagtungo siya sa banyo. Ako naman ay bumalik sa salas at nanood ng TV. Habang umiinom at nanonood, naririnig ko naman ang paglagapak ng tubig doon. Ano kayang ginagawa ni Mami? Tanong ko sa aking sarili, sabay lumagok ng beer. Nagpatuloy ako sa aking pinapanood, pero naglalaro naman sa aking isipan ang mga eksena sa loob ng banyo, kung saan naroon ang mami ko. Makalipas pa ang ilang sandali, ay tinawag ako ni Mami Raquel. Bakit, ma'am? Tugon ko sa kanya. Naiwan ko yung tuwalya. Pakikuha na lang anak. Sige na, wala akong saplot dito. Pumasok ako sa silid nito at kinuha ang tuwalya. Akmang lalabas na sana ako ng kwarto nang mahulog ang isang kapirasong bagay. Nakita kong antis pala iyon ni Mami. Kaagad kong dinampot at muling pinagsama sa tuwalya. Ma'am, ito na po yung tuwalya. Teka anak. Makalipas pa ang ilang sandali ay bumukas na ang pinto. Bigla akong natulala nang makita ko ang kabuuan ni Mami. Wala siyang saplot sa katawan. Parang ako na lang ang nahihiya sa aking nakita. Ano ka ba, Mami? Ha? Bakit? Tugon niya kaagad. Hindi na ako kumibo at bumalik na ako sa salas. Maya-maya pa ay lumabas na sa banyo si Mami. Dumaan siya sa salas kung saan ako naroon at nakaupo. Nakita kong tanging tuwalya lang na ibinigay ko ang nakabalot sa katawan ni Mami. Huminga ako ng malalim sa aking nakita. Sobrang kinis kasi at puti ang katawan niya na parang dalaga pa ang katawan nito. Habang nanonood ako, wala naman ako sa katinoan. Ang katawan kasi ni Mami Raquel ang nasa isip ko. Biglang kumislot ang sundalo ko ng mga oras na iyon. Dahil dito, tumayo ako sa kinauupuan at tinongo ang kwarto kung saan naroon si Mami at nagbibihis. Mami,
Oh, bakit anak? Ano po ang ginagawa mo dyan, ma'am? Tanong ko habang dahan-dahan kong pinipihit ang seradura upang mabuksan ng pinto. Ikaw naman, syempre nagbibihis ang mami mo. Tugon naman niya. Nang bumukas ang pinto, ay saka ako dahan-dahang pumasok. Nakita ko si mami na nakatalikod. Nakaantis lang siya at walang suot na panloob. Napalunok ako sa aking nakita. Biglang kumabog ng husto ang dibdib ko. Lalo pang tumayo ang aking sundalo dahil sa aking nakita. Ket, nagdadarang ako sa aking sariling ina. Tama ba ito? Tanong ko sa aking sarili. Pero ako na mismo ang sumagot sa tanong ko na hindi nga tama ang nasa isip ko. Ngunit sa kabila nito, tila pinasukan na ng demonyo ang utak ko. Nagliyab ako sa aking sariling ina. Anak, matutulog ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi kaagad ako nakasagot sa tanong niya dahil sa labis kong pagkabigla. Noon ko lang kasi siya nakita na nakaantis lang. Ang rap sa hawakan ang pangupo niya. Ang rap sa nahaplos-haplosin ang likod niya. Ha? Hindi pa ma'am. Pangit kasi yung pinapanood ko kaya pumunta ako dito para makipagkwentuhan sa'yo. Maya-maya pa ay humarap siya sa akin. Donyo, kitang-kita ko na ang nagtataas ang bundok na ngayon ko lang natanaw. Hindi ako makatingin ng diretsa kay mami dahil sa aking nakita. Pero nakamarka na sa isipan ko kung anong itsura ang mga korona niya. Parang dalaga pa rin. Oh, anak, bakit? May sakit ka ba? Wala po, mami. Okay lang ako. Nahihiya lang kasi ako kasi nakaharap kayo sa akin na walang panloob eh. Biglang tumalikod si mami. Nakalimutan pala niyang magsuot nang humarap siya sa akin. Nakita kong dinampot niya ang bra sa kama at kaagad niyang isinuot iyon. Ako naman ay lumabas na rin ng kwarto at bumalik sa salas. Dinampot ko ang isang boteng beer at tinuma ko iyon. Inilipat ko sa Channel 7 at saksi na pala. Gabi na. Gayunman, hindi pa rin ako tinatamaan ng antok kaya't nagpapatuloy ako sa aking pag-iinom. Maya-maya pa ay lumabas na naman si mami. Pumunta siya sa may harap ko. Umupo ito at may dala siyang lotion. Dahan-dahan niyang pinapahiran ang mga hita niya. Lang na, sobrang kinis. Nasambit ko nung umabot sa may puklo niya ang pagpapahid niya ng lotion. Nawala ako sa konsentrasyon sa pinapanood kong telebisyon. Hindi ko maiwasang mapatingin minsan sa may hita ni mami na sobrang puti. Mami, hindi ka ba inaantok? Hindi pa. Bakit? Gabi na eh. Ikuha mo nga ako ng isang beer. Iinom ako para makatulog. Sabi niya sa akin. Muntik kong mabitawan ang boteng hawak ko dahil sa tinurang iyon ng aking ina. May mangyayari kaya sa amin ngayong gabi? Tanong ko sa aking sarili dahil sa balak na pag-iinom ng beer ni mami. Ano ba? Ang tagal mo. Napangisi na lang ako sabay tayo at nagtungo sa kinaroroonan ng refrigerator. Matapos kong makuha ang isang maliit na bote ng beer, ay kaagad akong bumalik sa salas at binuksan ko ang takip na tansan. Ayan na ma'am. Tumingin lang saglit si mami sa beer na nilapag ko sa maliit na mesa. Nagpatuloy pa siya sa pagpahid ng lotion sa may binti niya. Muli kong kinuha ang bote ng beer, sabay lumagok. Nung mga oras na iyon, ay galit na ang aking kahabaan dahil hindi na sa telebisyon nakatuon ang aking atensyon, kundi sa makinis na mga hita ng aking ina. Ang rapsa naman yan. Tanging nasambit ko.
Parang nasapian na ako ng demonyo ng mga oras na iyon. Ang tanging nasa isip ko ng gabing iyon ay malasing ang aking mami at masibasib ko ang mga puno niya. Lang na, ang sama nito. Galit na turan ko sa aking sarili. Pero tila nadadaig ako ng bugli. Maya-maya pa ay tumigil na si mami sa pagmamasaya ng binti niya. Tumayo na siya, bit-bit ang lotion. Kitang-kita ko ang matambok na pangupo ni mami. Napansin ko na hindi pa siya nakasuot ng antis dahil hindi iyon bumabakat sa tuwalyang ipinantakip niya sa katawan. Lalo akong nagkakalagnat sa aking nakikita. Lalong nagwawala ang aking sundalo sa loob ng aking suot na salawal. Ilang sandali pa ay bumalik na sa sala si mami. Nakikiramdam lang ako sa bawat galaw niya. Umupo siya sa bandang kanan ng aking kinauupuan at tumingin siya sa akin sabay sabi na, "Ang tiliw mo talaga anak." Bigla akong natulala sa tinuran na iyon ng aking ina. Kagad kong dinampot ang buti ng beer sa kanilagok ko ang laman niyon. Nakita ko ring lumagok si Mami Raquel ng beer. Tinignan ko si Mami. Okay na okay naman siya. Kinuha niya ang remote control at inilipat niya sa ibang channel ang pinapanood namin. "Walang magandang palabas ngayon anak," sabi pa niya habang tinitipa-tipa niya ang remote control. "Oo nga ma'am, gabi na kasi." Tugon ko naman. Muli niyang inabot ang bote ng beer at lumagok ulit siya. Pagkatapos ay tumayo siya patungo sa may TV. Parang may hinahanap siya doon. "Oh ma'am, ano po yung hinahanap mo?" "May paborito akong pelikula na gusto kong panoorin. Hindi ko alam kung saan ko yun nailagay. Nakalimutan ko kasi." "Ay, ito na. Nakita ko na." Tuwang-tuwa pa niyang sabi. Pinabayaan ko lang siya. Binuksan niyang DVD player namin at maya-maya pa ay sinalang na niya ang bala. Biglang nagulat ako sa aking nakita nang mapanood ko ang isang babae at lalaki na rapsa habang nagtotsorbahan. "Ma'am, okay ka lang?" Tanong ko sa kanya nang mabigla ako. "Yes anak, bakit? 18 anyos ka na, hindi ba?" Bigla akong natahimik. Bumalik si mami sa kinauupuan niya kanina at hinawakan ang bote ng beer. Tinuma niya iyon. Ako naman ay medyo nahihilo na kasi kanina pa ako nakainom. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako dahil hindi ko na alam kung anong susunod pang mangyayari sa gabing iyon. "Cheers anak." Turan pa ni mami nang iangat niya ang bote ng beer na hawak niya. Pagkatapos ay sabay kaming lumagok. Patuloy kaming nanonood sa sinalang niya sa player. Medyo boring kasi puro lang kwentuhan. Kinuha ni mami ang remote control at pinorward niya iyon. Kaagad niyang in-stop at pinindot ang play button ng remote control at doon sa isang tagpo na may kwartong madilim. "Ma'am, ano yan?" Tanong ko sa kanya. "Manood ka na lang anak." Parang hindi ako makapaniwala na mahilig pala si mami sa ganong palabas. Nanahimik lang ako sa aking kinauupuan at pinagmamasdan ng palabas. Si mami naman ay hindi na mapakali. Para bang gusto niyang isilid ang kamay niya sa may lagusan niya. Dahil sa tinurang iyon ng aking maganda at sexing mami, umupo siya sa tabi ko, sabay sapo kaagad ang aking galit na sundalo. "Shit, ang rapsa," nasabi ko sa aking sarili. Makalipas pa ang ilang sandali, ay hinalikan ako ni mami. Mariin ang halik na iyon. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko, pero nagdadarang ako sa bawat pagdampi ng labi niya.
Wala akong magawa, kundi gumanti na rin ng halik sa kanya. Kung kasalanan man ito, pagpapatuloy ko pa rin ang pakikipaghalikan sa kanya. Habang nag-iispadahan kami ni Mami, ay nagtaas baba naman siya sa aking sundalo. Hindi ako nakatiis. Dahan-dahan kong pinadaus-dos ang isa kong kamay sa may lagusan niya. Nasalat ko ang manipis na talahib doon. Bahagya kong pinadaus-dos ang aking kamay sa may gitna ni Mami. Putik, ngarapsa. Madulas-dulas ang dagta ni Mami. At dahil doon, ay kinalikot ko ang lagusan niya. Umungol siya ng malakas. Parang rapsa na rapsa siya habang nagpapabalik-balik ang aking daliri. Sunod-sunod na ang ungol ng aking ina. Matagal nang hindi nakauwi si Daddy, kaya't ganun na lang siya kasabik sa tsorbahan. Hindi nagtagal, ay hindi na nakatiis si Mami. Mabilis siyang pumatong sa akin, sabay hinawakan niya ang aking galit na sundalo. Pinaghiwalay niya kanyang mga hita at iginaya niya si Sarhento. Maya-maya pa, ay nararamdaman kong nakatutok ng ulo ni Sarhento sa kanyang karangyaan. Nakita ko si Mami na nakapikit na ang mga mata. Sobrang galit na rin ang kanyang mga puno dahil sa sobrang bugli. Isang pag-upo na lang ni Mami upang masugod ng aking sundalo ang basang lagusan ng aking ina. Nang biglang, isang malakas na kalabog ang narinig namin mula sa aming kusina. Kaagad tumayo si Mami Raquel at tumakbo. Ako naman ay mabilis na nagbihis dahil sa takot na baka may makakita sa amin ni Mami. Tangna, nasambit ko sa aking sarili dahil sa naudlot na tsorbahan sana namin. Ang naramdaman kong bugli kanina ay napalitan ng takot at malakas na kabog sa aking dibdib. Pagkatapos kong magbihis ay tumayo ako. Tinungo ko ang tinagmulan ng kalabog. Anak ng... Sabi ko nang makita kong nahulog ang plato sa sahig. Napailing na lang ako habang dinadampot ko iyon at ibinalik sa mesa. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit iyon nahulog. Nasagi kaya ito ng pusa? Tanong ko sa aking sarili habang tinitignan ko ang buong paligid. Pero imposible namang may nakapasok na pusa. Sabi ko pa, tinignan ko ang pinto namin sa kusina kung nakalak, pero okay naman niyon. Bumuntong hininga ako sabay balik sa salas. Nawalan na ako ng ganang panuorin pa ang nakasalang. Ang sundalo ko naman ay biglang natulog. Parang natalo sa matinding sagupaan. Ang bilis naman ng mga pangyayari. Konting-konti na lang sana, napurnada pa. Maya-maya pa, pinarinig kong bumukas ang pinto ni Mami. Spencer, ano yun anak? Narinig kong boses ni Mami Raquel. Naglalakad siya patungo sa kinaroroonan ko. Wala ma'am, nahulog lang yung plato. Ganon ba? Sige, matulog na tayo. Malalim ng gabi. Paalala pa niya. Tinignan ko ang oras. 2:00 na pala ng madaling araw. Pero ma'am, parang gusto ko pang humirit. Parang gusto kong ituloy namin ang naudlot. Hindi na sumagot si Mami at muli siyang pumasok sa kwarto niya. Napansin kong nakasuot na siya ng manipis na duster. Tahimik akong pumasok na rin sa silid ko. Hinaplos-haplos ko ang aking sundalo habang ako ay nakahiga. Ipinikit ko ang aking mga mata at iniisip ko ang aking ina. Muli kong sinariwa sa aking alaala ang nangyari sa amin kanina. Tila nakisabay naman si Sarhento dahil bigla itong nagwala nang maisip ko ang hubot-hubad ng katawan ni Mami Raquel.
Ang rapsa, lalo pang umigpis ang aking kahabaan nang maalala kong nakatutok ng ulo ni Sargento sa basang-basang lagusan ni Mami. Binilisan kong paglalaro sa aking sundalo. Napasakid-sakid ako nang maisip kong lumalalim ng aking sundalo sa lagusan. Sunod-sunod ng ungol ko. Nung higpitan ko pa ng husto ang aking pagkakahawak sa aking nagwawalang sundalo. Iniisip ko na nag-aatras sa bante ng aking sasakyan sa basang lungga ni Mami Raquel. Sa aking imahinasyon, tinignan ko si Mami. Nakapikit siya habang ninanamnam ang rapsa ng pag-urong sulong ng aking sundalo sa lagusan niya. Ang rapsa mo, Ma'am. Makalipas pa ang ilang sandali, ay nararamdaman kong sasampulat ng aking likido. Lalo ko pang hinigpitan ang pagkakahawak sa aking kahabaan. Lalo ko pang binilisan ang aking paglalaro. Habang ako ay nasa kalangitan, nang biglang may kumatok. Hindi ko pinansin ang mga katok sa pinto. Nagpatuloy ako sa aking ginagawa, pero lalo namang lumalakas ang mga katok na iyon. Spencer, anak, buksan mo ang pinto. Si Mami Raquel pala ang kumakatok sa pinto. Dahil sa sunod-sunod na ingay sa pinto, nawala ako sa aking konsentrasyon. Buwisit talaga. Sambit ko sabay bitaw sa aking sundalo. Kaagad kong tinungo ang pinto kung saan naroon si Mami. Ano bang ginagawa mo? Tanong agad niya sa akin nang buksan ko ang pinto. Natutulog na ako, Ma'am. Pero bigla nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ko na hubot-hubad ang aking ina. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang tayong-tayong mga puno ni Mami Raquel. Kaagad akong niyakap ni Mami. Hinawakan niya kaagad si Sargento. Mabilis kaming pumasok sa aking kwarto at pinahiga ko siya. Pinaghiwalay ko kaagad ang kanyang mga hita at kitang-kita ko ang gitna ng lagusan niya. Ang rap sa titigan. Sabi ko sa sarili habang pinagmamasdan ko ang maliit na gitna sa pagitan ng mga hita ni Mami Raquel. Kaagad akong pumatong, lalo naman niyang pinaghiwalay pa ang kanyang mga hita, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Pagkatapos nun, ay sinibasib ko ng halik ang kanyang labi. Patungo iyon sa kanyang leeg. Diretso sa kanyang nagtataasang mga bundok. Patuloy naman sa pagwawalang aking kahabaan na noon ay dumudunggol-dunggol sa basang lagusan niya. Nagpatuloy pa ako sa pagtatampisaw sa bawal na pagnanasa. Maya-maya pa ay hindi na ako nakatiis. Hinawakan ko na ang naghuhumindig kong sundalo at itinutok ko na ang ulo sa naglalawang lagusan ng aking ina. Si Mami naman ay parang gusto ring angkinin ko na siya. Nagpaparaya lang siya at naghihintay kung ano ang susunod kong gagawin. Maya-maya pa ay isinilid ko na ang aking kahabaan. Napalakas ang hiyaw ni Mami Raquel. Sinasalubong naman ni Mami ang bawat ulos ko. Nagpatuloy ako sa aking pagbayo, habang si Mami naman ay para nang nagdidiliryo dahil sa sobrang rapsa na nararamdaman. Alam ko iyon dahil sobrang higpit na ang pagkakayakap niya sa akin. Maya-maya pa ay sumambulat na ang aking likido sa kanyang kaloob-looban. Anak, thank you. Bulong na ungol ni Mami nang kapwa na kaming magpabuga. Naulit pa nang naulit ang mga pangyayari sa amin ni Mami. Natigil lang ang mga iyon nung dumating na si Daddy at hindi na siya bumalik pa sa Dubai. Sa ngayon ay may asawa at anak na ako. Nakabukod na rin kami ng bahay ng pamilya ko.
Kapag nagkikita kami ni Mami, ay parang normal lang. Tulad pa rin ng dati, nire-respeto ko siya at walang nagbago sa pagsasama namin. The end.